Dalawang ping na linya. Nakatitig si Mia sa maliit na plastic na hawak niya. Ang mga daliri ay nanginginig. Dalawang malinaw, hindi mapagkakailangang linya ang sumisigaw ng katotohanang ayaw niyang harapin. Sa katahimikan ng maliit at lumang banyo, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito anunsyo ng bagong buhay. Ito ay isang sentensya, isang malamig na takot ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang batok. Hindi dahil sa ideya ng pagkakaroon ng isang sanggol sa ibang pagkakataon, sa ibang buhay, marahil ay luluhod siya sa pasasalamat. Ngunit ngayon, ang dalawang linyang iyon ay kumakatawan sa isa na namang bibig na kailangang pakainin, isa na namang katawang kailangang damitan, isa na namang pangarap na kailangang isuko. Napapikit siya ng mariin, at ang isip niya'y bumalik sa gabing iyon 1 buwan na ang nakalipas. Ang mga alaala ay pira-piraso at malabo, tila isang panaginip na ayaw niyang alalahanin. Ang dumadagundong na tugtog sa isang mamahaling bar sa Makati na hindi niya alam kung paano napasok, ang init ng alak na gumuhit sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng panandali ang tapang at paglimot sa mga problema, at ang mga mata ng isang estranghero. Hindi niya maalala ang pangalan nito. Ang naaalala lang niya ay ang lungkot sa mga matang iyon. Isang lungkot na tila kumonekta sa sarili niyang desperasyon. Gwapo ito, sa paraang nakakatakot at nakakapanghina ng tuhod. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa dahil sa lumulobong utang sa ospital ng kanyang ina at sa sunod-sunod na rejection letter mula sa mga ina-applyan niyang trabaho, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na isinantabi ang lahat ng kanyang prinsipyo. Isang gabi ng paglimot, isang pagkakamali. Ang pagkakamaling iyon ay nakatitig sa kanya ngayon, sa anyo ng dalawang pink na linya. Biglang nag-vibrate ang kanyang luma at basag ang screen na cellphone sa ibabaw ng lababo pumutol sa kanyang pag-iisip nang makita niya ang pangalan ng ospital sa screen. Isang buhol ang biglang namuo sa kanyang lalamunan. Nanginginig niyang sinagot ito. "Hello, Miss Mia Reyes po?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Magalang ngunit may diin. "Siya nga po." Halos pabulong niyang sagot. "Ma'am, tumatawag lang po kami para i-follow up ang outstanding balance po para sa nanay ninyo, si Aling Flor. Kailangan na po kasing masettle, ma'am, para sa mga susunod niyang gamutan." Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. "Opo, sige po. Gagawan ko po ng paraan. Salamat po." Pinatay niya ang tawag at napasandal sa malamig na pader. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Gagawan ng paraan. Isang pangako na hindi niya alam kung paano tutuparin. Ngunit ngayon, hindi oras para umiyak. Ngayon ay oras para lumaban. Mayroon siyang isang huling baraha. Isang huling pag-asa. Ang final interview sa Sarmiento Group of Companies, ang pinakamalaki, pinakamatagumpay na korporasyon sa buong bansa. Kung makukuha niya ang posisyong ito, mababayaran niya ang utang. Maipagpapatuloy niya ang gamutan ng kanyang ina. At marahil, mabibigyan niya ng desenteng buhay ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Isinuot niya ang kanyang nag-iisang itim na blazer at pencil skirt na ilang taon na niyang iniingatan para sa mga okasyong tulad nito. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod na may namumutlang balat at maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Sinuklay niya ang kanyang buhok at naglagay ng kaunting kolorete para itago ang bakas ng isang gabing walang tulog. "Kaya mo to, Mia," sabi niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay nanginginig. "Para kay nanay. Para sa'yo." Huminga siya ng malalim. Itinago ang pregnancy test sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador. At lumabas ng kwarto
na may bagong determinasyon. Ang biyahe papuntang Makati ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga nagtataasang gusali, na gawa sa salamin at bakal, ay tila nangungutya sa kanyang abang kalagayan. Pagpasok niya sa lobby ng SGC Tower, naramdaman niya ang lamig ng aircon at ang tingin ng mga taong abala, lahat ay mukhang matagumpay at may sinasabi sa buhay. Miss Amelia Reyes, the CEO is ready for you, sabi ng sekretarya mula sa isang malaking mahogany desk. CEO? Ang pagkakaalam niya ay para sa isang Senior Marketing Associate position ang ina-applyan niya. Bakit ang CEO mismo ang mag-i-interview sa kanya? Ganoon ba kahigpit ang kumpanyang ito? Nanginginig ang mga tuhod niya habang sinusundan ng sekretarya sa isang mahabang pasilyo na nalalatagan ng mamahaling carpet. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang pinto na may nakaukit na gintong plaka. Javier Sarmiento II, Chief Executive Officer. Binuksan ng sekretarya ang pinto. Sir, Miss Reyes is here. Pumasok si Mia sa isang malawak na opisina. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin, nagpapakita ng nakakalulang tanawin ng buong syudad. Isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanya, at nakatingin sa labas. Ang tindig nito ay nagpapakita ng kapangyarihan. Thank you, Carol. You may go, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim, kalmado, at pamilyar sa paraang nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Iniwan silang dalawa sa nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Mia. Ang dugong umaakyat sa kanyang pisngi kanina dahil sa kaba ay biglang nawala at napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Ang CEO ng Sarmiento Group of Companies, ang kanyang huling pag-asa, ang may hawak ng kanyang kinabukasan, ay ang estranghero mula sa gabing iyon. Ang mga mata, ang panga, ang paraan ng pagtayo, walang duda. Siya nga, nakatitig ito sa kanya. Ang mukha ay isang blankong maskara ng profesionalismo. Walang bakas ng pagkakilala. Walang anumang emosyon. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila isa lamang siyang aplikante sa mahabang listahan ng mga pangalan. Humakbang ito papunta sa napakalaking mesa nito at umupo sa isang upuang gawa sa itim na katad. Itinuro nito ang upuan sa harap ng mesa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pagpapahirap. Naghihintay si Mia na may sabihin ito, na sumigaw, na ituro siya at ipagtabuyan palabas. Ngunit wala. Binuklat nito ang isang folder na naglalaman ng kanyang resume. At sa wakas, nagsalita ito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Miss Reyes? Maupo ka. Napanood ni Javier Sarmiento ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng babaeng nasa harap niya. Ang unang pagkabigla, ang mabilis na pagkawala ng kulay sa mga pisngi nito, at ang takot na hindi nito maitago sa nanginginig nitong mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Siya nga! Kumpirma ng isang boses sa kanyang isipan. Ang babae mula sa bar. Ang babaeng naging simbolo ng isang gabi kung saan pansamantala niyang binitawan ang kontrol na bakal na ipinapataw niya sa kanyang buhay. Ngunit sa labas, wala ni isang hibla ng kalamnan sa kanyang mukha ang gumalaw. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong pader, isang maskara na pinagsanayan na niyang isuot sa loob ng maraming taon. Pinindot niya ang isang butones sa kanyang intercom. Carol, dalhan mo ako ng kape at tubig para kay Miss Reyes. Opo, sir. Mabilis na sagot mula sa labas. Itinuon niyang muli ang kanyang atensyon sa resume ng babae. Amelia Reyes. Graduate ng isang magandang universidad, may matataas na marka. May 2 taong karanasan sa isang kilalang kumpanya. At pagkatapos, isang blankong espasyo, isang taong walang trabaho. Your resume is impressive, Miss Reyes, simula niya.
Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang personal na damdamin. But it says here you've been unemployed for a year. Why is that? Nakita niya itong napalunok. Nagkaroon po ng problema sa pamilya, sir. Sagot nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig ngunit may pilit na katatagan. Kailangan ko pong tumuon sa pag-aalaga sa aking ina. Isang sagot na ligtas at karaniwan. Ngunit para kay Javi, na sinanay na maghanap ng mga bitak sa bawat kwento, ito ay isang pulang bandila. Ang desperation na nakita niya sa mga mata nito noong gabing iyon ang totoong kwento. Ang paglitaw nito ngayon sa kanyang opisina para sa isang posisyon sa kanyang kumpanya. Imposible itong maging isang simpleng pagkakataon. Matapos ang isang masakit na pagtataksil mula sa kanyang dating nobya at business partner, natutunan ni Javi na ang tiwala ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Ang lahat ay posibleng isang pakana, isang bitag, at si Amelia Reyes, sa kabila ng kanyang mukhang inosente at nakakaawang hitsura, ay maaaring isang pain. I see? Simpleng tugon niya, habang pinagpapatuloy ang pag-aaral sa mukha nito. So, why SGC? What makes you think you're a good fit for our company? Habang nagsasalita si Mia, na inilalatag ang kanyang mga kwalifikasyon at ang kanyang kaalaman tungkol sa mga proyekto ng Sarmiento Group, hindi maikakaila ni Javi na humanga siya. Matalino ito, mabilis mag-isip. Kung hindi lang dahil sa kanilang nakaraan, walang duda na tatanggapin niya ito agad. Ngunit ang nakaraan ay nariyan, isang multo sa pagitan nilang dalawa. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Isabela Gomez, ang kanyang marketing director na may dalang mga dokumento. Si Isabela ay maganda, matalas, at ambisyosa, isang kombinasyon na nirerespeto ngunit pinag-iingatan din ni Javi. Javi, sorry to interrupt, I just need your signature on these proposals for the Sea Project, sabi nito, ang boses ay malambing. Ngunit ang mga mata nito ay mabilis na lumipat kay Mia. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. Isang tingin ng pagtatasa na para bang sinusukat ang isang bagong kakumpetensya. I'll sign them later, Isa. I'm in the middle of an interview, sagot ni Javi. Ang tono ay bahagyang nagpapahiwatig na umalis na ito. Oh, of course. My apologies, sabi ni Isabela. Ngumiti ito kay Mia, isang ngiting hindi umabot sa mga mata bago lumabas ng opisina. Ang maikling pagkaantala na iyon ang nagbigay kay Javi ng oras para magdesisyon. May dalawa siyang pagpipilian. Ang una, tapusin ang interview, sabihing tatawagan na lang ito at hindi na kailanman makipag-ugnayan pa. Ito ang pinakaligtas na daan. Itatapon niya ang problema at hindi na lilingon pa. O ang pangalawa, ang mas delikadong daan. Naalala niya ang isang payo na laging sinasabi ng kanyang yumaong ama, isang taong tinitingala niya ng higit kanino man. Javier, keep your friends close, but your enemies closer. Kung si Mia ay isang banta, mas mabuting nasa malapit siya kung saan kaya niya itong bantayan. Kung siya ay isang inosenteng biktima ng pagkakataon, malalaman din niya iyon. Ang pag-alis sa kanya sa dilim ay isang panganib na hindi niya gustong suungin. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Nang matapos magsalita si Mia, isinara ni Javi ang folder. Miss Reyes, I'll be direct with you. The position you applied for has already been filled yesterday. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha nito. Ang kaunting liwanag sa mga mata nito ay biglang namatay. At sa isang saglit, naramdaman ni Javi ang isang pamilyar na kirot, ang parehong awa na naramdaman niya noong gabing iyon sa bar. Mabilis niya iyong iwinaksi. However, pagpapatuloy niya, a new position has just become available. One that requires absolute loyalty and unwavering discretion. Humilig siya pasulong. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at nanunuot. My personal assistant recently resigned.
The job is demanding. The hours are long. I require someone I can trust with my schedule, my meetings, my life. Do you think you are up for that? Gulat. Iyon ang tanging mababasa sa mukha ni Mia. Nag-aalangan siyang tumingin sa paligid na para bang naghahanap ng nakatagong kamera. Sir, pero ang inaplayan ko po ay para sa marketing. I know what you applied for. Putol ni Javi sa sasabihin nito. This is what I am offering. Take it or leave it. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito. Ang pagkalito, ang pag-aalinlangan, at ang desperasyon na muling gumuhit sa mukha nito. Hindi ko po alam, sir. I mean, alam ni Javi ang kanyang huling alas. Ang isang bagay na kayang basagin ang halos lahat ng pag-aalinlangan. Pera. The salary for this position, sabi niya, dahan-dahan at malinaw, is 3 times the industry standard for a senior marketing associate plus benefits. Natahimik si Mia. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka. Nakita niya ang pagkalkula sa mga mata nito, ang mga bayarin sa ospital, ang mga pangangailangan ng pamilya, laban sa pagtatrabaho araw-araw para sa isang lalaking kumakatawan sa pinakamalaki niyang pagkakamali. Ngunit alam ni Javi na sa huli, ang desperasyon ang laging mananalo. Matapos ang isang mahabang katahimikan, na tila tumagal ng 1 oras, dahan-dahan itong tumango. Isang halos hindi mahahalata, talunang pagtango. Okay, sir, sabi nito. Ang boses ay halos isang pabulong na hangin. Tinatanggap ko po. Tumango si Javi. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato. Walang ngiti, walang pagbati. Good. Report to my secretary tomorrow morning at 8 sharp. She will handle your contract. Don't be late. Tumayo si Mia, nagpasalamat, at mabilis na lumabas ng opisina na para bang hinahabol ng demonyo. Nang magsara ang pinto, sumandal si Javi sa kanyang upuan at huminga ng malalim sa unang pagkakataon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang plano ang nagsisimula ng mabuo. Okay, Amelia Reyes, sabi niya sa sarili. Let the game begin. Pagsapit ng 8:00 ng umaga kinabukasan, nakatayo na si Mia sa harap ng mahogany desk ng sekretarya ni Javi. Ang suot niyang blazer ay tila hindi sapat para protektahan siya sa lamig ng opisina o marahil ang lamig ay nanggagaling sa loob mismo niya. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Good morning. I'm Amelia Reyes. Sabi niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Ngumiti ang sekretarya, isang babaeng nasa mid-40s na nagngangalang Carol. Good morning, Miss Reyes. Welcome to SGC. Hinihintay ka na ni Sir Javier. Itinuro nito ang pinto ng impyerno. Ipinahanda na rin niya ang listahan ng mga kailangan mong gawin para sa araw na ito. Iniabot sa kanya ni Carol ang isang folder. Nang buksan ito ni Mia, isang listahan na sumasakop sa isang buong pahina ang bumungad sa kanya. Ang mga gawain ay mula sa pag-organisa ng magulong schedule ni Javi para sa buong linggo, hanggang sa pag-cross-reference ng mga ulat mula sa iba't ibang departamento at paggawa ng isang buod ng isang proposal na may 200 pahina. Ang deadline, bago matapos ang araw. Napalunok si Mia. Ito ay trabaho para sa 3 tao, hindi isa. Ito ay hindi isang pagsubok. Ito ay isang parusa. Malinaw ang mensahe. Gusto ni Javi na sumuko siya, ngunit ang pagsuko ay hindi isang opsyon. Hindi ngayon. Salamat, Carol, sabi niya. Pilit nang ngumiti at naglakad papunta sa maliit na mesa sa labas lang ng opisina ni Javi ang kanyang bagong mundo. Ang unang ilang oras ay isang malabong panaginip ng mga email, tawag sa telepono, at tambak na papel.
Pinilit ni Mia na isantabi ang lahat ang pagbubuntis, ang estranghero na ngayon ay kanyang amo, ang takot, tinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho, nagawa niyang ayusin ang schedule, nagsimulang basahin ang proposal at sinubukang intindihin ang komplikadong sistema ng kumpanya. Nang bandang tanghali, isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin at nakita si Isabella Gomez, nakangiti ng napakatamis. "Hi Amelia, pwede bang Mia na lang?" Sabi nito. Ang boses ay parang musika. "Grabe, I'm so impressed. First day mo pa lang pero parang ang galing-galing mo na. Gusto mo bang sumabay mag-lunch? My treat?" Nag-aalangan si Mia. Ang huling bagay na gusto niya ay makipag-usap, lalo na sa isang taong tila napakalapit kay Javi. Ngunit ang pagtanggi ay maaaring maging bastos. "Naku, nakakahiya naman. Ma'am Isa, marami pa po kasi akong tatapusin." "Ano ka ba? Call me Isa. At kailangan mo ng break, girl. Halika na." Pagpupumilit nito, at bago pa man makatanggi si Mia, nahila na siya nito ng mahinahon papuntang elevator. Sa isang mamahaling restaurant sa malapit, umorder si Isabela ng kung ano-anong pagkain. Habang kumakain sila, nagsimula ang mga tanong ni Isabela, mga tanong na nakabalot sa papuri. "So, paano mo nga pala nakuha ang trabahong to? Alam mo ba, napaka-choosy ni Javi sa personal assistant niya. Ang daming nag-apply, pero ikaw ang pinili. You must be really special." Sabi nito habang humihigop ng kanyang soup. "Sinwerte lang po siguro, Isa," sagot ni Mia. Pinapanatiling simple ang kanyang mga salita. "Swerte? I don't think so." Tumawa si Isabela. "Siguro may nakita siya sa'yo na wala sa iba. Nagkakilala na ba kayo dati? Baka sa isang event or something?" Ang tanong ay direkta, pero kaswal. Tila wala lang. Naramdaman ni Mia ang pagbilis ng kanyang pulso. "Hindi po. Sa interview ko lang po siya unang nakita." Isang kasinungalingan, at sa paraan ng pagtitig ni Isabela, tila alam nito iyon. Ngunit ngumiti lang ito at nagpalit ng usapan. Sa buong pananghalian, naramdaman ni Mia na para siyang isang specimen sa ilalim ng mikroskopyo. Bawat sagot niya ay sinusuri, bawat kilos ay tinitimbang. Ang palakaibigang ngiti ni Isabela ay hindi kailanman umabot sa mga mata nito, mga matang matalas, mausisa, at tila may sinusukat na kalaban. Pagbalik nila sa opisina, bukod sa pagod, isang bagong pakiramdam ang bumalot kay Mia, pagdududa. Habang papalapit ang hapon, isang pamilyar na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura, ang bahagyang pagkahilo, ang biglaang pag-ayaw sa amoy ng kapeng iniinom ng katabi niyang cubicle, at ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Morning sickness, o sa kaso niya, afternoon sickness. "Hindi ngayon, please. Hindi ngayon." Pakiusap niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang tumayo, halos matumba ang kanyang upuan. Kailangan niyang makarating sa banyo. Ngayon na, naglakad siya ng mabilis. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig, ang paningin ay bahagyang nanlalabo. Nang marating niya ang banyo, halos isubsob niya ang pinto ng isang cubicle at doon inilabas ang lahat ng kanyang kinain. Napahawak siya sa malamig na pader ng cubicle, nanginginig at pinagpapawisan. Nang medyo kumalma na siya, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo at ang tunog ng takong na papalapit. Dalawang babae ang nag-uusap. "Nakita mo yung bagong assistant ni Sir Javi? Ang simple lang, no? Ewan ko kung anong nakita ni Sir doon. Baka matalino, Day. O baka may ibang talent." Sabi ng isa pa, na sinundan ng hagikgikan. Napapikit si Mia. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig sa kanyang mga ugat. Pinaghintay niya silang umalis bago siya lumabas ng cubicle. Naghilamos siya ng mukha. Tinitingnan ang kanyang pagod
at miserable na refleksyon sa salamin. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakita niyang nag-aabang si Carol. "Mia, pinapatawag ka ni Sir Javi sa boardroom. May emergency meeting. Dalhin mo raw ang folder ng C-Project." Ang puso ni Mia ay muling kumabog ng mabilis. Boardroom. Meeting. Ang lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya ay nandoon. Hinawakan niya ang folder at sumunod kay Carol. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Pagpasok niya sa boardroom, ang lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Nakita niya ang mga vice-presidente, mga direktor, at si Isabela na nakaupo sa tabi ng isang bakanteng upuan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Javi, ang hari sa kanyang trono. "Miss Reyes, sit," utos ni Javi. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "Take the minutes." Umupo si Mia sa tabi ni Isabela at binuksan ang kanyang notebook. Ngunit habang nagsisimulang magsalita si Javi, ang mga salita niya ay tila nagiging isang hindi maintindihang ugong. Ang mga ilaw sa silid ay tila nagiging mas maliwanag. Ang hangin ay tila nauubos. Nagsimulang umikot ang mundo niya. Ang mga numero sa PowerPoint presentation ay nagsasayaw sa screen. Ang boses ni Javi ay lumalayo at lumalapit. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa para suportahan ang sarili. "Miss Reyes, are you getting all of this?" Tanong ni Javi. Ang boses ay matalim. Napansin ang kanyang kawalan ng pokus. "Opo, sir," sagot niya. Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang boses, kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan, sinubukan niyang itulak ang kanyang upuan paatras, umaasang walang makakapansin. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Ang lakas niya ay biglang nawala. Tumayo siya, ngunit ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang huli niyang narinig ay ang gulat na sigaw ni Carol at ang malakas na tunog ng isang upuang biglang naitulak. Naramdaman niya ang pagbagsak, ngunit hindi siya tumama sa sahig. Isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Sa huling hibla ng kanyang kamalayan, naamoy niya ang isang pamilyar na pabango, ang pabango ng estranghero. Ang pabango ni Javi. Habang binuhat siya ni Javi, ang ulo niya ay sumandal sa dibdib nito. Ang kanyang blazer ay bahagyang naangat. Sa isang iglap, sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Javi na puno ng pag-aalala ay napunta sa kanyang tiyan. Hindi pa ito gaanong halata. Ngunit para sa isang taong naghahanap ng kasagutan, mayroon ng kaunting umbok doon, isang umbok na hindi dapat naroroon. At sa mga matang iyon, isang bagay ang nag-iba. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang dahan-dahang pag-unawa, isang malamig, nakakakilabot na realisasyon ang sumilay sa kanyang mukha. Binuhat ni Javier si Mia na tila wala itong bigat. Ang gulat sa boardroom ay napalitan ng mga bulungan, ngunit wala siyang pinansin sa mga iyon. Ang tanging focus niya ay ang babaeng walang malay sa kanyang mga braso at ang imahe na nakatatak na ngayon sa kanyang isipan. Ang bahagyang umbok sa tiyan nito. "The meeting is adjourned," utos niya sa ere. Ang boses ay matigas at walang puwang para sa anumang tanong bago siya naglakad palabas ng silid. Dinala niya si Mia ng diretso sa klinik ng kumpanya sa ground floor. Ang nurse, isang babaeng nasa mga huling taon na ng kanyang serbisyo, ay agad na kumilos nang makita ang CEO na may buhat-buhat na empleyado. "Ihiga niyo po siya rito, sir," sabi ng nurse. Tinuturo ang isang examining bed. Dahan-dahang inilapag ni Javi si Mia. Habang inaasikaso ng nurse ang babae, kinukuha ang blood pressure, pinupunasan ang noo nito ng basang bimpo. Tumayo si Javi sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Mia. Ang isipan niya ay isang bagyo.
Ang hinala na dati ay isang maliit na tinik lamang, ay isa na ngayong espada na nakatutok sa kanyang lalamunan. Ang pagkahimatay, ang umbok, ang desperasyon sa mga mata nito noong unang araw. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang larawan na pamilyar sa kanya sa paraang nagdudulot ng pait at galit. Lumabas siya ng klinik at kinuha ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero na sa ulado niya. Marco. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Marco ang pinuno ng kanyang security team. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Isang anino na gumagawa ng mga bagay na hindi niya maaaring gawin sa liwanag. Sir, sagot ni Marco. Alerto. May ipapagawa ako sa iyo. Diskreto. Mabilis. Ano po yon, sir? Isang pangalan. Amelia Reyes. Kasalukuyan kong personal assistant. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos ni Javi. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Her family, her financial status, her friends, kung sino ang mga nakausap niya sa nakalipas na buwan. Lahat. I want a full report on my desk in 2 hours. Masusunod, sir. Pinatay ni Javi ang tawag at napasandal sa pader. Napapikit ng mariin. Isang déjà vu, ang pakiramdam na pinaglalaruan na ginagamit. Bumalik sa kanya ang alaala ni Cassandra, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng mga sekreto ng kanyang kumpanya. At ang babaeng iyon ay tumalikod sa kanya, ninakaw ang kanyang mga plano at sumama sa kanyang pinakamalaking katunggali. Hindi na ulit. Ipinangako niya sa sarili niya na hindi na siya magiging tanga ulit. Bumalik siya sa loob ng klinik. Sakto namang may kumatok at pumasok si Isabela. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Javi! Oh my God, kamusta na siya? Tanong nito. Lumapit ito sa kama ni Mia. Kawawa naman. Siguro apektado pa rin sa paghahanap ng trabaho. Stress is a silent killer, you know. Tiningnan ni Javi si Isabela. Ang mga salita nito ay puno ng simpatya, ngunit may kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay na tanging isang taong kasing mapanuri niya lang ang makakapansin. Ang tiyempo ng pagdating nito ay masyadong perpekto. She's fine. The nurse is handling it. You can go back to your office, Isa. I'm sure you have work to do. Malamig na sabi ni Javi. Isang malinaw na pagtataboy. Bahagyang natigilan si Isabela sa tono niya, ngunit mabilis na nakabawi. Of course. Sabihan mo lang ako kung may kailangan kayo? Sabi nito bago magpaalam sa nurse at lumabas. Ilang minuto pa, dahan-dahang iminulat ni Mia ang kanyang mga mata. Naguguluhan siyang lumingalinga bago napako ang kanyang tingin kay Javi na nakatayo sa paanan ng kama. Nakita ni Javi ang takot na mabilis na gumuhit sa mukha nito. Lumapit ang nurse. Ma'am, buti naman at gising na kayo. Over-fatigue at a possible drop in blood sugar. Kailangan niyo pong magpahinga at kumain ng regular. At iwasan po ang stress, lalo na sa kondisyon ninyo. Thank you, nurse. I can take it from here. Putol ni Javi. Sa sasabihin ng nurse, ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi maaaring suwayin. Pwede mo na kaming iwan. Nag-aalangang tumango ang nurse at lumabas, isinara ang pinto sa likuran nito. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang katahimikan sa loob ng klinik ay mabigat. Halos nakakabingi. Hinila ni Javi ang isang upuan at inilagay ito sa tabi ng kama. Umupo siya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat para maramdaman ni Mia ang kanyang presensya. Hindi siya binuhat ni Javier si Mia na tila wala itong bigat. Ang gulat sa boardroom ay napalitan ng mga bulungan. Ngunit wala siyang pinansin sa mga iyon. Ang tanging focus niya ay ang babaeng walang malay sa kanyang mga braso at ang imahe na nakatatak na ngayon sa kanyang isipan, ang bahagyang umbok sa tiyan nito. The meeting is adjourned, utos niya sa ere.
Ang boses ay matigas at walang puwang para sa anumang tanong. Bago siya naglakad, palabas ng silid. Dinala niya si Mia ng diretso sa klinik ng kumpanya sa ground floor. Ang nurse, isang babaeng nasa mga huling taon na ng kanyang serbisyo, ay agad na kumilos nang makita ang CEO na may buhat-buhat na empleyado. "Ihiga niyo po siya rito, sir," sabi ng nurse. Tinuturo ang isang examining bed. Dahan-dahang inilapag ni Javi si Mia. Habang inaasikaso ng nurse ang babae, kinukuha ang blood pressure. Pinupunasan ang noo nito ng basang bimpo, tumayo si Javi sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Mia. Ang isipan niya ay isang bagyo. Ang hinala na dati ay isang maliit na tinik lamang, ay isa na ngayong espada na nakatutok sa kanyang lalamunan. Ang pagkahimatay, ang umbok, ang desperasyon sa mga mata nito noong unang araw. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang larawan na pamilyar sa kanya sa paraang nagdudulot ng pait at galit. Lumabas siya ng klinik at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero na sa ulado niya. "Marco," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Marco ang pinuno ng kanyang security team. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo, isang anino na gumagawa ng mga bagay na hindi niya maaaring gawin sa liwanag. "Sir," sagot ni Marco. Alerto. "May ipapagawa ako sa'yo. Diskreto. Mabilis." "Ano po yon, sir?" "Isang pangalan. Amelia Reyes. Kasalukuyan kong personal assistant. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya." Utos ni Javi. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Her family, her financial status, her friends, kung sino ang mga nakausap niya sa nakalipas na buwan. Lahat. "I want a full report on my desk. In 2 hours. Masusunod, sir." Pinatay ni Javi ang tawag at napasandal sa pader, napapikit ng mariin. Ang pakiramdam na pinaglalaruan, na ginagamit. Bumalik sa kanya ang alaala ni Cassandra, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at ng mga sekreto ng kanyang kumpanya. At ang babaeng iyon ay tumalikod sa kanya, ninakaw ang kanyang mga plano at sumama sa kanyang pinakamalaking katunggali. Hindi na ulit. Ipinangako niya sa sarili niya na hindi na siya magiging tanga ulit. Bumalik siya sa loob ng klinik. Sakto namang may kumatok at pumasok si Isabela. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. "Javi! Oh my God, kamusta na siya?" tanong nito. Lumapit ito sa kama ni Mia. "Kawawa naman. Siguro apektado pa rin sa paghahanap ng trabaho. Stress is a silent killer, you know." Tiningnan ni Javi si Isabela. Ang mga salita nito ay puno ng simpatya, ngunit may kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay na tanging isang taong kasing mapanuri niya lang ang makakapansin. Ang tiempo ng pagdating nito ay masyadong perpekto. "She's fine. The nurse is handling it. You can go back to your office, Isa. I'm sure you have work to do." Malamig na sabi ni Javi. Isang malinaw na pagtataboy. Bahagyang natigilan si Isabela sa tono niya, ngunit mabilis na nakabawi. "Of course. Sabihan mo lang ako kung may kailangan kayo," sabi nito, bago magpaalam sa nurse at lumabas. Ilang minuto pa. Dahan-dahang iminulat ni Mia ang kanyang mga mata. Naguguluhan siyang luminga-linga. Bago napako ang kanyang tingin kay Javi, na nakatayo sa paanan ng kama. Nakita ni Javi ang takot na mabilis na gumuhit sa mukha nito. Lumapit ang nurse. "Ma'am, buti naman at gising na kayo. Over-fatigue at a possible drop in blood sugar. Kailangan niyo pong magpahinga at kumain ng regular. At iwasan po ang stress, lalo na sa kondisyon ninyo." "Thank you, nurse. I can take it from here." Putol ni Javi sa sasabihin ng nurse. Ang awtoridad sa kanyang boses
ay hindi maaring suwayin. Pwede mo na kaming iwan. Nag-aalangang tumango ang nurse at lumabas. Isinara ang pinto sa likuran nito. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang katahimikan sa loob ng klinik ay mabigat. Halos nakakabingi. Hinila ni Javi ang isang upuan at inilagay ito sa tabi ng kama. Umupo siya. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat para maramdaman ni Mia ang kanyang presensya. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na gawin ang trabaho nito, ang palakihin ang kaba. Ang basagin ang natitirang katatagan. Nakita niya si Mia na pilit na bumabangon. "Sir, pasensya na po. Nakakahiya po. Hindi ko po alam kung anong nangyari. Huwag kang masyadong gumalaw," sabi ni Javi. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. "Baka makasama sa'yo." Huminto siya sandali. Ang mga mata niya ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Mia. "O sa dinadala mo." Nakita ni Javi ang pagtigil ni Mia. Ang mga salita niya ay tumama sa target. Ang mukha nito ay lalong namutla. Sir? Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sabi po ng nurse. "Pagod lang daw po." "Pagod?" Tumayo si Javi. Dahan-dahang naglakad-lakad sa harap ng kama na parang isang abogado na handa ng tapusin ang kaso. "O baka naman morning sickness. Alam mo, Miss Reyes, sanay akong mag-analyze ng mga sitwasyon at ang sitwasyon mo ay interesting." Huminto siya at humarap dito. Isang gabi, isang estranghero. Pagkalipas ng ilang linggo, ang babaeng iyon ay biglang lumitaw sa kumpanya ko, desperadong kailangan ng trabaho. Napaka-convenient, hindi ba? "Hindi po ganoon yon, sir." Nagkataon lang po ang lahat. Ang nanginginig na sagot ni Mia. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Luha. Palaging luha ang kanilang sandata. Mapait na isip ni Javi. Naaalala ang mga pag-iyak ni Cassandra noon kapag nahuhuli niya itong nagsisinungaling. Ang puso niya ay lalong tumigas. Nagkataon? Ang kulit niya. Isang sarkastikong tawa ang halos kumawala sa kanya. "Let's stop this game, Miss Reyes. Itigil na natin ang pagpapanggap. Sasagutin mo ang tanong ko ng diretsyo at matino. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, malalaman ko rin ang katotohanan." Lumapit siya sa kama, yumuko ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang presensya ay nakakapanliit. Ang bawat salita ay mabagal, malinaw, at walang awa. "Buntis ka ba, Mia?" Nakatitig lang siya, hinihintay ang sagot. Nakita niya ang pagtulo ng unang butil ng luha mula sa mata ni Mia, isang tahimik na pag-amin na mas malakas pa sa anumang salita. Hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy siya sa pangalawa at mas mahalagang tanong, ang tanong na magdidikta ng lahat ng kanyang susunod na galaw. Ang boses niya ay halos isang pabulong, ngunit ito ay may talim ng isang kutsilyo. "At ako ba ang ama?" Ang tanong ni Javier ay binitawan sa hangin na parang isang hatol, walang pag-aalinlangan, walang awa, para kay Mia. Ang tanong na iyon ay ang huling pagtulak na nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit niyang itinatayo sa buong araw. Ang katotohanan na itinatago niya sa takot at kahihiyan ay umakyat mula sa kanyang dibdib at sumabog bilang isang hindi mapigilang hikbi. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata, ang pagyuko ng kanyang ulo sa pagkatalo, at ang panginginig ng kanyang mga balikat ay sapat ng kumpirmasyon. Opo. Sa wakas ay lumabas sa kanyang mga labi. Ang salita ay basag at halos hindi marinig. Ang pag-amin ay sinundan ng isa pang bugso ng iyak, iyak ng isang taong naubusan na ng lakas para magpanggap. "Pero wala po itong plano, sir. Maniwala po kayo. Desperada lang po talaga ako noon. Ang nanay ko po, ang mga utang." Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili.
Ang mga salita ay nagkakabuhol-buhol sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Javi ng may simpatiya o galit. Ang inaasahan niyang sigaw, ang inaasahan niyang panunumbat ay hindi dumating. Sa halip, ang nakuha niya ay isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig, mapanuring katahimikan. Nakita niya itong tumalikod at muling naglakad-lakad. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang isip ay malinaw na nagpoproseso ng impormasyon. Tinitingnan siya nito hindi bilang isang babaeng nasasaktan, kundi bilang isang komplikadong problema na kailangang bigyan ng solusyon. Para siyang isang column ng numero sa isang spreadsheet, isang hindi inaasahang variable sa isang maingat na binalak na equation. Ang kawalan nito ng emosyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang masasakit na salita. Biglang tumunog ang personal na cellphone ni Javi. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang screen. Bahagya siyang kumunot noo bago ito sinagot. Ma? Sabi niya. Ang tono ay may halong pagtataka. Nakinig siya sandali at unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kalkuladong kalmado ay napalitan ng inis. What? Sinong nagsabi sa'yo niyan? I'm in the clinic. Huwag kang pumunta rito. Ma, just stay there. Ako na ang bahala rito. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man niya maibaba ang tawag, ang pinto ng klinik ay bumukas ng malakas. Isang babae ang pumasok na may tindig ng isang reyna. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Pinalamutian ng mga alahas na kumikinang kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng klinik. Ito si Doña Elvira Sarmiento, ang matriarch ng pamilya at ang ina ni Javi. Sa likuran niya ay nakasunod si Carol, ang sekretarya, na may takot at paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Doña Elvira si Mia. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Javier, anong kalokohan ito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad na kayang magpayanig sa buong gusali. Isang delikadong sitwasyon daw ang kinasasangkutan mo at ng bago mong assistant? Iyon ang ibinulong sa akin ni Isabela. Sa isang iglap, naintindihan ni Mia ang lahat. Si Isabela, ang palakaibigang ngiti, ang mga mausisang tanong. Ito pala ang kanyang laro. Bumuntong hininga si Javi. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkatalo sa unang pagkakataon. Ma, I can handle this. Ngunit ang mga mata ni Doña Elvira ay lumipat na ngayon kay Mia na nakaupo sa kama. Basang-basa ng luha ang mukha. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ito ay hindi isang simpleng tingin. Ito ay isang pagtatasa, isang paghuhusga. Sa isang sulyap lang, naramdaman ni Mia na nasukat na ang buong pagkatao niya at nakitang kulang. Totoo ba ang narinig ko? Tanong ng matanda. Direkta ngayon kay Javi. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago sumagot si Javi. It's true, Ma. Hindi nagulat si Doña Elvira. Hindi rin ito nagalit. Gaya ng kanyang anak, ang reaksyon nito ay pragmatiko at mabilis. Nagsimula itong maglakad-lakad. Ang mga takong ng sapatos nito ay tumutunog sa sahig. Isang Sarmiento? Isang eskandalo? The press will have a field day with this. Ang ating mga kakumpetensya, ang stock market, sabi niya, na para bang naglilista ng mga casualties sa isang digmaan. Ang bata sa sinapupunan ni Mia ay hindi isang apo. Ito ay isang business liability. Huminto siya sa paglalakad at tiningnan silang dalawa. Si Javi na nakatayo ng matigas at si Mia na nakayuko sa kahihiyan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. May isang paraan lang para ayusin ito, deklara niya. Isang paraan para protektahan ang pangalan ng pamilya at ang kinabukasan ng batang iyan. Ang mga mata niya ay muling bumaling kay Mia. At sa pagkakataong ito, kinakausap na siya nito ng direkta. Ang bawat salita ay isang utos, isang pinal na hatol na magbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Magpapakasal kayo.
Natigilan si Mia. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang pagtataka at hindi paniniwala ay malinaw sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Javi, na nakatingin din sa kanyang ina, nang may gulat, ngunit si Doña Elvira ay hindi pa tapos. Ang tingin niya ay nanatiling nakapako kay Mia, matigas at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Sa ayaw at sa gusto mo, walang puwang sa pagtutol. Nang bitiwan ni Doña Elvira Sarmiento ang kanyang hatol, alam ni Javier na tapos na ang usapan. Ang kanyang ina, sa kabila ng pagiging mapagmahal, ay isang strategist na nag-iisip dalawang hakbang ng mas nauuna kaysa sa lahat. Ang desisyon nito ay hindi isang mungkahi. Ito ay isang command, isang solusyon sa isang krisis sa negosyo. At ang batang dinadala ni Mia Reyes ay naging iyon isang krisis. Ma? This is absurd. Sinubukan pa rin niyang tumutol kahit alam niyang walang saysay. Absurdo ba, Javier, ang protektahan ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama? Ganti ng kanyang ina. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may talim. Isipin mo, isang hindi kilalang babae na biglang nagbuntis. Anong sasabihin ng mundo? Anong sasabihin ng board? Isang kasal ang magpapatahimik sa lahat. It gives the child a name, and it gives us control. Control. Iyon ang salitang tumatak sa isipan ni Javi. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pagpapakasal kay Mia Reyes, gaano man ito kasuklam-suklam sa kanya, ang siyang pinakaluhikal na hakbang. Ito ang paraan para itali ang babae sa kanya, para bantayan ang bawat galaw nito, at para siguruhin na ang kanyang magiging anak ay mananatili sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito ay hindi tungkol sa pag-ibig o tiwala. Ito ay isang strategic merger. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang personal na abogado. Nagkita sila sa isang conference room. Kasama si Mia, na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, na para bang isang akusado sa isang paglilitis. Ang pamumutla nito ay hindi pa rin nawawala. I want an ironclad prenuptial agreement. Simula ni Javi, ang boses ay direkta at walang emosyon, na para bang nagdidikta siya ng mga termino para sa isang bagong kontrata sa negosyo. Complete separation of assets, everything I owned before and during this arrangement remains mine. In the event of a dissolution, she gets nothing from the Sarmiento fortune. Habang nagsasalita siya, hindi niya tinitingnan si Mia. Nakatuon ang kanyang mga mata sa abogado, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya itong nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. The marriage will be in name only. Pagpapatuloy ni Javi. For the public, we are a couple. In private, we live separate lives. May itatakda tayong haba ng panahon. 5 taon. Matapos ang 5 taon, malaya na siyang umalis. And the child, sir? Tanong ng abogado. The child will carry my name. Mabilis na sagot ni Javi. In case of separation, custody will be discussed. But I will have primary rights. Inilatag ng abogado ang lahat ng yon sa legal na pananalita. Isang dokumento na nagbabalangkas ng isang kasal na walang pagmamahal, isang pagsasama na may nakatakdang expiration date. Nang iharap ang kontrata kay Mia para pirmahan, nakita ni Javi ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang ballpen. Nag-atubili ito ng 1 segundo. Ang mga mata ay nakatitig sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, inakala ni Javi na tatanggi ito, na magwawala, na ipaglalaban ang sarili, ngunit hindi. Sa isang tahimik na pagbuntong hininga, inilagda nito ang kanyang pangalan. Ang pirma nito ay maliit at nanginginig. Isang tahimik na pagsuko sa isang laban na hindi pa man nagsisimula ay talo na siya nang pirmahan ni Javi ang dokumento.
Naramdaman niya ang isang guwang na pakiramdam ng tagumpay. Nakontrol na niya ang sitwasyon. Ngunit ang presyo ng kontrol na iyon ay ang pagtatali ng kanyang sarili sa isang kasinungalingan. Kinagabihan, dinala niya si Mia sa kanyang penthouse. Ito ang magiging tahanan nila. Habang bumubukas ang pinto ng elevator ng direkta sa malawak na sala, nakita niya itong napatigil. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na syudad at ang mga minimalistang kasangkapan na sumisigaw ng yaman, tila isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. "This will be your home now," sabi ni Javi. Ang boses ay walang anumang init. Ipinakita niya rito ang kabuuan ng bahay ng may distansya. Ang kusina, ang dining area, ang library. Bawat salita niya ay praktikal at walang personal na ugnayan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa pamilya ni Mia. Kinailangan nilang magpanggap na masaya at nagmamahalan. Ang bahay ng mga Reyes sa Quezon City ay simple at maliit. Isang malaking kaibahan sa malamig na karangyaan ng mundo ni Javi. Sinalubong sila ng ina ni Mia, si Aling Flor, na may mga luhang kumikinang sa tuwa. Ang ama naman nito, isang tahimik na lalaki, ay tiningnan siya ng may pagdududa. "Mahal mo ba talaga ang anak ko, iho?" Tanong nito. Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng sila lang. "Opo. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya," sagot ni Javi. Ang mga salita ay tila abo sa kanyang dila. Iginagalang niya ang pagdududa ng matanda. Ito ang reaksyon na inaasahan niya mula sa isang tunay na ama. Nang pabalik na sila, bago sila makasakay sa kot, walang puwang sa pagtutol. Nang bitiwan ni Doña Elvira Sarmiento ang kanyang hatol, alam ni Javier na tapos na ang usapan. Ang kanyang ina, sa kabila ng pagiging mapagmahal, ay isang strategist na nag-iisip dalawang hakbang nang mas nauuna kaysa sa lahat. Ang desisyon nito ay hindi isang mungkahi. Ito ay isang command, isang solusyon sa isang krisis sa negosyo. At ang batang dinadala ni Mia Reyes ay naging iyon isang krisis. "Ma, this is absurd." Sinubukan pa rin niyang tumutol, kahit alam niyang walang saysay. "Absurdo ba, Javier, ang protektahan ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama? Ganti ng kanyang ina?" Ang boses ay nanatiling kalmado ngunit may talim. "Isipin mo, isang hindi kilalang babae na biglang nagbuntis. Anong sasabihin ng mundo? Anong sasabihin ng board? Isang kasal ang magpapatahimik sa lahat. It gives the child a name. And it gives us control. Control." Iyon ang salitang tumatak sa isipan ni Javi. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pagpapakasal kay Mia Reyes, gaano man ito kasuklam-suklam sa kanya, ang siyang pinakalohikal na hakbang. Ito ang paraan para itali ang babae sa kanya, para bantayan ang bawat galaw nito, at para siguruhin na ang kanyang magiging anak ay mananatili sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito ay hindi tungkol sa pag-ibig o tiwala. Ito ay isang strategic merger. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang personal na abogado. Nagkita sila sa isang conference room, kasama si Mia na tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, na para bang isang akusado sa isang paglilitis. Ang pamumutla nito ay hindi pa rin nawawala. "I want an ironclad prenuptial agreement." Simula ni Javi, ang boses ay direkta at walang emosyon, na para bang nagdidikta siya ng mga termino para sa isang bagong kontrata sa negosyo. "Complete separation of assets. Everything I owned before and during this arrangement remains mine. In the event of a dissolution, she gets nothing from the Sarmiento fortune." Habang nagsasalita siya, hindi niya tinitingnan si Mia. Nakatuon ang kanyang mga mata sa abogado, ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya itong nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan. "The marriage will be in name only," pagpapatuloy ni Javi. "For the public,
We are a couple. In private, we live separate lives. May itatakda tayong haba ng panahon, 5 taon. Matapos ang 5 taon, malaya na siyang umalis. And the child, sir? Tanong ng abogado. The child will carry my name. Mabilis na sagot ni Javi. In case of separation, custody will be discussed. But I will have primary rights. Inilatag ng abogado ang lahat ng iyon sa legal na pananalita. Isang dokumento na nagbabalangkas ng isang kasal na walang pagmamahal, isang pagsasama na may nakatakdang expiration date. Nang iharap ang kontrata kay Mia para pirmahan, nakita ni Javi ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang ballpen. Nag-atubili ito ng 1 segundo, ang mga mata ay nakatitig sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, inakala ni Javi na tatanggi ito na magwawala, na ipaglalaban ang sarili. Ngunit hindi. Sa isang tahimik na pagbuntong hininga, inilagda nito ang kanyang pangalan. Ang pirma nito ay maliit at nanginginig. Isang tahimik na pagsuko sa isang laban na hindi pa man nagsisimula ay talo na siya. Nang pirmahan ni Javi ang dokumento, naramdaman niya ang isang guwang na pakiramdam ng tagumpay. Nakontrol na niya ang sitwasyon. Ngunit ang presyo ng kontrol na iyon ay ang pagtatali ng kanyang sarili sa isang kasinungalingan. Kinagabihan, dinala niya si Mia sa kanyang penthouse. Ito ang magiging tahanan nila. Habang bumubukas ang pinto ng elevator ng direkta sa malawak na sala, nakita niya itong napatigil. Ang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang matataas na kisame, ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng kumikinang na syudad, at ang mga minimalistang kasangkapan na sumisigaw ng yaman. Tila isang ibon na naligaw sa isang gintong hawla. This will be your home now, sabi ni Javi. Ang boses ay walang anumang init. Ipinakita niya rito ang kabuuan ng bahay ng may distansya. Ang kusina, ang dining area, ang library. Bawat salita niya ay praktikal at walang personal na ugnayan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa pamilya ni Mia. Kinailangan nilang magpanggap na masaya at nagmamahalan. Ang bahay ng mga Reyes sa Quezon City ay simple at maliit. Isang malaking kaibahan sa malamig na karangyaan ng mundo ni Javi. Sinalubong sila ng ina ni Mia, si Aling Flor, na may mga luhang kumikinang sa tuwa. Ang ama naman nito, isang tahimik na lalaki, tiningnan siya ng may pagdududa. Mahal mo ba talaga ang anak ko, iho? Tanong nito. Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng sila lang. Opo. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya, sagot ni Javi. Ang mga salita ay tila abo sa kanyang dila. Iginagalang niya ang pagdududa ng matanda. Ito ang reaksyon na inaasahan niya mula sa isang tunay na ama. Nang pabalik na sila, bago sila makasakay sa kotse, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanila. Javi! Mia! What a coincidence! Si Isabela. Nakatayo sa kabilang kalsada, may dalang mga shopping bag, at may isang ngiting napakatamis. Lumapit ito, ang mga mata ay kumikinang sa katuwaan. Oh my God! Narinig ko ang balita mula kay Tita Elvira. I'm so happy for you both. A wedding gift. Iniabot nito sa kanila ang isang maliit at eleganteng paper bag. Nang buksan ito ni Javi, nakita niya ang isang mamahaling picture frame na gawa sa pilak para sa una ninyong family picture. Sabi ni Isabela. Ang ngiti ay nananatili, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Isang kislap na tila nagsasabing, "Ako ang may gawa nito. Hawak ko kayo sa leeg." Pagdating nila sa penthouse, ang bigat ng buong araw ay bumagsak sa kanilang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng malawak na espasyo ay mas mabigat kaysa sa ingay ng syudad sa labas. Kinuha ni Mia ang kanyang maliit na bag at nagsimulang maglakad patungo sa master's bedroom. Humakbang si Javi para harangan ang daan niya. Kumuha siya ng isang bagong unan
at isang makapal na kumot mula sa linen closet. Ano yan? Mahinang tanong ni Mia. Iniabot ni Javi ang mga ito sa kanya. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa guest room ka matutulog. Sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. That room is off limits. Walang salitang lumabas mula kay Mia, kinuha lang niya ang unan at kumot. Nakita ni Javi ang isang mabilis na kislap ng sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. Tumango lang ito at naglakad patungo sa kabilang direksyon. Pumasok si Javi sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ang pag-click ng seradura ay tila isang final na paglalagay ng pader sa pagitan nilang dalawa. Humiga siya sa kanyang malawak at malamig na kama, nakatitig sa kisame. Nagsimula na ang kasinungalingan. Nakuha na niya ang kontrol na gusto niya. Ngunit habang nakahiga siya roon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang perpektong buhay, hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya siya ang mas nakakulong. Ang mga araw ni Mia ay naging isang marangyang rutina sa loob ng isang gintong hawla. Bawat umaga, gigising siya sa malambot na kama ng guest room, isang palagiang paalala ng kanyang tunay na estado sa bahay na iyon. Ang penthouse ay malawak at tahimik, ang bawat mamahaling kasangkapan at piraso ng sining ay tila isang palamuti sa kanyang pag-iisa. Nag-uusap sila ni Javi. Kapag kinakailangan tungkol sa schedule, tungkol sa mga report, tungkol sa mga paghahanda para sa isang peking kasal, ang kanilang mga pag-uusap ay kasing linis at kasing lamig ng mga marmol na sahig ng penthouse. Ngunit may mga unti-unting pagbabago, mga maliliit na bagay na halos hindi niya napapansin sa una. Isang umaga, paglabas niya ng kwarto, may nakita siyang isang baso ng gatas at isang plato ng prutas sa ibabaw ng kitchen island na may isang maliit na note. The doctor said, "You need more calcium." Jay, minsan, uuwi siyang pagod mula sa SGC at makikita ang isang paper bag mula sa isang kilalang restaurant sa mesa na naglalaman ng sinigang na hipon, ang pagkaing nabanggit niyang hinahanap-hanap niya sa isang kaswal na usapan noong nakaraang araw. Hindi siya kinakausap ni Javi tungkol sa mga ito. Ginagawa niya ang mga ito ng tahimik, na para bang mga transaksyon na hindi nangangailangan ng pasasalamat. Ang mga ito ay hindi romantikong kilos. Alam ni Mia iyon. Ito ay mga aksyon ng isang CEO na pinoprotektahan ang kanyang investment ang bata sa kanyang sinapupunan. Ngunit sa kabila nito, isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso ang hindi maiwasang umasa. Isang maliit na kislap ng pag-asa na marahil, sa ilalim ng malamig na profesionalismo, mayroong isang taong nag-aalala. Marahil, posibleng maging maayos ang lahat. Ang marupok na pag-asang iyon ay winasak isang Martes ng hapon. Nakatanggap siya ng isang text mula sa isang kaibigan, mula sa dati niyang trabaho. Mia, okay ka lang? Nakita mo na ba to? Kasama ang isang link. Nang i-click niya ang link, dinala siya nito sa isang sikat na gossip blog. Ang headline, na nakasulat sa malalaki at mapanuyang mga titik, ay parang isang sampal sa kanyang mukha. The CEO's pregnant assistant. A Cinderella story or a calculated trap. Bumilis ang kanyang paghinga habang binabasa ang mga salita. Ang artikulo ay isang makamandag na kwento na nagpinta sa kanya bilang isang tusong manggagamit. Inilarawan siya bilang isang desperadang babae na may malaking utang na sinadyang magpakalasing para akitin at gawa ng bitag ang isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa. Bawat detalye mula sa pag-apply niya sa SGC hanggang sa aksidenteng pagkahimatay niya sa boardroom ay binaluktot para magmukha siyang isang desperada at kalkuladong gold digger. Ang mga komento sa ilalim ng artikulo ay mas masahol pa. Kaya pala biglang magpapakasal. Naka-jackpot si ate. Classic gold digger move. Kawawa naman si Sir Javi. Sana makuha ni Sir Javi ang bata.
Huwag ibigay sa isang babaeng ganyan. Naramdaman ni Mia ang pag-akyat ng paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay isang bato na ipinupukol sa kanya. Ang kahihiyan ay napakabigat, napakalamig. Paano? Paano nalaman ng blogger ang mga detalyeng ito? Tanging iilang tao lang ang nakakaalam. At isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isipan na may kasamang imahe ng isang matamis ngunit mapanlinlang na ngiti. Isabela. Nang gabing iyon, dumating si Javi na mas tahimik kaysa karaniwan. Ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa isang upuan at dumiretso sa bar para magsali ng alak. Hindi niya tiningnan si Mia. Javi. Nagsimula si Mia. Ang boses ay nanginginig. Yung blog. Humarap ito sa kanya. Ang mukha nito ay hindi galit. Ito ay mas masahol pa. Ito ay blanko. Ang parehong blankong maskara na isinuot nito noong unang araw. So, totoo nga, sabi nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Eksaktong ganito ang ginawa niya. Ang mga kasinungalingan. Ang pagmamanipula sa media. Ang pagpapamukha sa akin na ako ang kontrabida. Sino? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mia. Nalilito. Si Cassandra. Ang boses ni Javi ay biglang tumaas. Isang bihirang pagsabog ng emosyon. Ang dati kong nobya. Pinagmukha niya akong masama para makuha niya ang simpatiya ng lahat bago niya ako ninakawan. Lahat kayo ay pare-pareho lang. Hindi ako si Cassandra! Sigaw ni Mia pabalik. Ang mga luha ay nagsisimula na namang magbanta. Hindi ko alam kung sino siya at wala akong pakialam sa kanya. Hindi ko ginawa yon, Javi. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Javi. Ibinigay ko ang tiwala ko noon. At anong napala ko? Isang wasak na kumpanya at isang wasak na buhay. Hindi na ako magpapakatanga ulit. Lalo na para sa isang babaeng ang tanging puhunan ay ang kanyang mga luha. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Mia na parang mga bubog. Ang kaunting pag-asa na itinayo niya nitong mga nakaraang linggo ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking nagiiwan ng gatas para sa kanya ay nawala na. Ang nasa harap niya ngayon ay ang orihinal na estranghero, malamig, malupit, at puno ng pagdududa. Umatras siya. Umiling-iling. Hindi totoo yan. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Javi. Tumalikod ito at kinuha ang cellphone. Umalis si Mia. Tumakbo papasok sa guest room at isinara ang pinto. Ang kanyang mga hikbi ay pinipigilan niya sa unan. Ang lahat ng kanyang takot ay nagkatotoo. Hindi siya kailanman paniniwalaan nito. Para sa kanya, siya ay isang kasalanan, isang problema, isang kontrata. Pagkalipas ng isang oras, nang medyo kumalma na siya, lumabas siya para kumuha ng tubig. Huminto siya nang marinig niya ang boses ni Javi mula sa library. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Kausap nito ang kanyang abogado sa telepono. Yes, that's right. Review the termination clause of the prenup. I want to know all my options. Sabi ni Javi. Ang boses ay bumalik na sa dati nitong kalmado at kalkuladong tono. In case of an early dissolution, I want to ensure I have sole custody. Start gathering evidence for a possible case of maternal unfitness. Her financial desperation, her actions, anything we can use. Napatakip si Mia sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang sahig ay muling gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi lang pala siya hindi pinaniniwalaan. Plano na nitong kunin ang kanyang anak. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang tanging bagay na sa kanya talaga, iyon na iyon. Ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay naputol. Bumalik siya sa kanyang kwarto nang walang ingay. Ang puso ay basag na basag. Hindi na siya umiiyak. Napalitan ng isang malamig at tahimik na determinasyon ang kanyang kalungkutan. Hindi niya hahayaang makuha nito ang kanyang anak.
Hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong walang pagmamahal, kung saan siya ay tinitingnan bilang isang asset. Tahimik niyang inilabas ang kanyang maliit na maleta at sinimulang ilagay ang kanyang iilang mga damit. Bawat galaw ay mabagal at sadya. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang kumikinang na diamante na simbolo ng kanilang kasunduan, ng kanilang kasinungalingan. Hinubad niya ito. Hindi ito mabigat, ngunit ang pag-alis nito ay parang nag-alis ng isang tanikala sa kanyang puso. Maingat niyang inilagay ang singsing sa ibabaw ng bedside table. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at nagsulat ng 2 maikling pangungusap. Hindi ito sulat ng galit o panunumbat. Ito ay isang paalam ng hating gabi na at ang buong penthouse ay nasa ganap na katahimikan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Dala ang kanyang maliit na bag. Naglakad siya palabas ng gintong hawla, palayo sa lalaking may hawak ng kontrata ng kanyang buhay, at palayo sa lason ng hinala na pumatay sa lahat. Nagising si Javier sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Walang mahinang kaluskos mula sa kusina. Walang amoy ng kapeng itinitimpla. Ang penthouse, na kadalasan ay tahimik na, ay tila may isang bagong antas ng kawalan, isang guwang na pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. Una, naramdaman niya ang inis. Nagkukulong na naman siguro sa kwarto. Isip niya, ang pait ng kanilang pag-aaway kagabi ay sariwa pa rin. Ang pakiramdam ng pagiging biktima, ng pagiging tama, ay nangingibabaw pa rin sa kanya. Bumangon siya, handa nang magsimula ng isa na namang malamig na araw. Ngunit nang mapadaan siya sa guest room at nakitang bahagyang nakabukas ang pinto, may isang kaba na kumurot sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa loob. Malinis ang kama. Walang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Walang bakas ni Mia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Naglakad siya papasok, ang mga mata ay naglilibot, at doon, sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ito, ang kumikinang na singsing na isinuot niya sa daliri nito, nakapatong sa isang maliit at nakatiklop na piraso ng papel. Nanginginig niyang kinuha ang papel at binuksan ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mia. Salamat sa lahat. Nagising si Javier sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Walang mahinang kaluskos mula sa kusina. Walang amoy ng kapeng itinitimpla. Ang penthouse, na kadalasan ay tahimik na, ay tila may isang bagong antas ng kawalan, isang guwang na pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. Una, naramdaman niya ang inis. Nagkukulong na naman siguro sa kwarto. Isip niya, ang pait ng kanilang pag-aaway kagabi ay sariwa pa rin. Ang pakiramdam ng pagiging biktima, ng pagiging tama, ay nangingibabaw pa rin sa kanya. Bumangon siya, handa nang magsimula ng isa na namang malamig na araw, ngunit nang mapadaan siya sa guest room at nakitang bahagyang nakabukas ang pinto, may isang kaba na kumurot sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa loob. Malinis ang kama. Walang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Walang bakas ni Mia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Naglakad siya papasok. Ang mga mata ay naglilibot. At doon, sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ito. Ang kumikinang na singsing na isinuot niya sa daliri nito, nakapatong sa isang maliit at nakatiklop na piraso ng papel. Nanginginig niyang kinuha ang papel at binuksan ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mia. Salamat sa lahat. Aalagaan ko ang anak natin. Anak natin. Ang salitang natin ay parang isang dagang tumusok sa kanyang dibdib. Kinuyom niya ang papel sa kanyang palad. Isang pamilyar na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit na hinaluan ng isang guwang na pakiramdam ng tagumpay. So, she ran. Tumakbo siya.
tulad ng inaasahan niya. Ipinapakita lang nito na tama siya mulat sa pool. Isa itong pagkumpirma. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa gitna ng walang lamang kwarto, bakit hindi siya nakakaramdam ng ginhawa? Sakto namang tumunog ang intercom. Sir Javier, si Marco po. Nasa baba ako. May dala. Nagising si Javier sa isang katahimikang hindi pangkaraniwan. Walang mahinang kaluskos mula sa kusina. Walang amoy ng kapeng itinitimpla. Ang penthouse, na kadalasan ay tahimik na, ay tila may isang bagong antas ng kawalan, isang guwang na pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. Una, naramdaman niya ang inis. Nagkukulong na naman siguro sa kwarto. Mapait niyang isip. Ang mga salitang binitiwan niya kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na may kasamang katwiran. Pakiramdam niya ay tama siya. Pakiramdam niya ay napatunayan niya ang kanyang punto. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay napadako sa guest room, na ang pinto ay bahagyang nakabukas, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kumurot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Sumilip siya sa loob. Ang kama ay perpektong inayos. Ang mga personal na gamit ni Mia ang kanyang libro. Ang kanyang suklay ay wala na. Ang kwarto ay malinis at walang buhay, na para bang walang sinumang tumira roon. At doon, sa ibabaw ng bedside table, sa gitna ng walang lamang ibabaw, nakita niya ito. Ang kumikinang na singsing na isinuot niya sa daliri nito, nakapatong sa isang maliit at nakatiklop na piraso ng papel. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Pumasok siya. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Kinuha niya ang singsing. Malamig ito sa kanyang palad. At kinuha niya ang papel. Nanginginig niyang binuksan ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Mia. Salamat sa lahat. Aalagaan ko ang anak natin. Kinuyom niya ang papel sa kanyang kamay. Ang galit, isang mainit at matinding galit ang unang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tumakbo siya. Sa huli, tumakbo pa rin siya. Tulad ni Cassandra, tulad ng inaasahan niya. Ito ang patunay. Ito ang kanyang katwiran. Ngunit bakit? Sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit, ay may isang malamig na takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang sikmura. Sakto namang tumunog ang intercom. Sir Javier, si Marco po. Nasa baba ako. May dala po akong importanteng report. Paakyatin mo siya. Malamig na sagot ni Javi. Ang boses ay garalgal. Pagdating ni Marco, dinala nito ang isang makapal na brown envelope. Sir, ito na po ang resulta ng investigasyon. Umupo si Javi sa kanyang leather na sofa. Hindi pa rin binibitiwan ang singsing at ang sulat sa kanyang kamay. Sabihin mo sa akin, Sir, tama po ang lahat ng sinabi ni Miss Reyes. Baon sa utang ang pamilya. Walang anumang kahina-hinalang koneksyon. Malinis ang record niya. Mabilis na ulat ni Marco. Pero sir, tungkol sa pag-leak ng impormasyon at ang pagtawag sa nanay ninyo, naglagay po kami ng surveillance kay Miss Isabela Gomez. At kaninang umaga lang po, nakuha namin ito. Inilabas ni Marco ang isang digital audio recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Isabela ang pumuno sa silid, malinaw, masaya, at puno ng lason. Nakikipag-usap sa isang kaibigan. Oh girl, effective 'di ba? The idiot actually believed it. Akala niya, yung babae talaga ang may pakana ng lahat. Ako, of course, ako ang nag-set up ng lahat. Nakita ko kung gaano kamiserable si Javi a month ago. So I found the perfect bait. Isang babaeng matalino, pero desperada. Si Mia. I arranged for them to be at the same bar. Made sure Javi was drunk enough to be stupid. At yung blogger? Binayaran ko yon, of course. A small price to pay for revenge. Natawa ang boses ni Isabela sa kabilang linya.
Revenge? Girl, hindi mo alam ang buong kwento. Ang mga Sarmiento ang sumira sa pamilya ko. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko na halos wala nang natira. Ang hangin sa probinsya ay may ibang amoy. Amoy ng alat mula sa dagat, amoy ng lupang basa, amoy ng katahimikan. Para kay Mia, ito ang amoy ng pagpapagaling. Sa loob ng isang linggo mula nang lisanin niya ang penthouse, ang bawat araw ay isang sadya at mabagal na paghilom. Ang kanyang umaga ay nagsisimula hindi sa malamig na utos ng isang CEO, kundi sa mainit na yakap ng kanyang ina at sa masarap na agahan na inihanda nito. Ang hapon niya ay ginugugol sa paglalakad sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin, habang ang banayad na alon ay humahalik sa kanyang mga sakong. Habang nakaupo siya sa isang malaking bato at pinapanood ang paglubog ng araw, ang isang kamay niya ay laging nakahawak sa kanyang tiyan, na ngayon ay mas malinaw na ang umbok. Anak, magiging maayos tayo, bulong niya, hindi lang para sa sanggol sa loob niya, kundi para na rin sa sarili niya. Kahit tayong dalawa lang, pangako, alahan kita. May kapayapaan sa kanyang desisyon. Isang kapayapaang pilit niyang pinanghahawakan, ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, ang mga alaala ay bumabalik ang lamig sa mga mata ni Javi, ang sakit ng kanyang mga salita, ang bigat ng pagiging hinusgahan, at ang isang hangal na bahagi ng kanyang puso ay hindi maiwasang mangulila. Hindi sa yaman o sa marangyang buhay, kundi sa mga sandaling nakakita siya ng kislap ng kabaitan sa likod ng maskara nito. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa kanilang maliit na beranda, isang kaibigan ang muling nag-text sa kanya. Mia, buksan mo TV nyo! O kaya tong link. Grabe, nag-aalangan man, binuksan ni Mia ang link sa kanyang cellphone. Ito ay isang live stream ng isang press conference. At sa gitna, sa likod ng isang podium na may logo ng SGC, nakatayo si Javier Sarmiento. Ang itsura nito ay malayong malayo sa makapangyarihang CEO na kilala niya. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At nang magsimula siyang magsalita, ang boses niya ay walang bahid ng pagmamataas. Ito ay pagod at puno ng isang bigat na hindi pa niya naririnig dati. I called this press conference today for one reason only. Simula ni Javi, ang mga kamera ay sabay-sabay na nag-flash. To correct a grave injustice and to publicly apologize to one person, Miss Amelia Reyes. Napasinghap si Mia. Ang kanyang ina ay lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. The stories that have circulated about her are false. Pagpapatuloy ni Javi, ang boses ay matatag ngunit puno ng pagsisisi. Miss Reyes is not a gold digger. She is not a manipulator. She is an intelligent, honorable woman who became a victim. A victim of my own blindness and a victim of a cruel and calculated plot. Walang paligoy-ligoy na isinalaysay ni Javi ang lahat. Inamin niya ang kanilang pagkikita, ang pagbubuntis, ngunit idiniin na ang lahat ng malisyosong tsismis ay gawa-gawa lamang at pagkatapos, ibinagsak niya ang bomba. This plot was orchestrated by one of our own executives, Isabella Gomez. Deklara niya. She manipulated the situation from the very beginning. And she was the one who spread the lies to the media. She has been terminated from the company and will be facing legal charges for corporate sabotage and libel. Ang mga reporter ay nagkagulo. Ngunit itinaas ni Javi ang kanyang kamay para patahimikin sila. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera, na para bang si Mia mismo ang tinitingnan niya. But the greater fault lies with me, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mia ang pagbasag ng kanyang composure. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw. I let my past wounds dictate my present. I failed to trust.
and I caused immense pain to an innocent person. To you, Mia, wherever you are, I am sorry. Walang anumang salita ang sapat pero mula sa kaibuturan ng puso ko. Patawarin mo sana ako. Pinatay ni Mia ang video. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkalito, ng ginhawa, at ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang itim at makintab na kotse na hindi pamilyar sa kanilang lugar ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa driver's side at lumabas si Javier. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay mas pagod kaysa sa nakita niya sa TV. Tiningnan niya ang kanilang maliit at simpleng bahay na may halong pag-aalangan at hiya na para bang isa siyang estranghero sa ibang planeta. Ang ama ni Mia, na nag-aayos ng isang sirang silya sa malapit, ang unang tumayo at humarap dito. Ang mukha nito ay matigas na parang bato. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng ama ni Mia. Gusto ko lang po sanang makausap si Mia. Magalang ngunit halatang kabado na sagot ni Javi. Pagkatapos mong saktan ang anak ko, ngayon ka babalik? Umigting ang panga ng matanda. Wala ka nang babalikan dito, iho. Umalis ka na. Tatay, hayaan niyo na po, sabi ni Mia. Lumalapit. Siya na ang haharap dito. Nagkaharap sila sa gitna ng bakuran, ilang talampakan lang ang pagitan. Ang hangin ay napuno ng mga bagay na hindi masabi. Matagal silang nagkatitigan. Nakita ni Mia ang lahat sa mga mata nito ang pagsisisi, ang pagod, ang isang desperadong pakiusap. Wala siyang sinabing mahabang paliwanag. Hindi siya nagbigay ng mga dahilan. Isang bagay lang ang ginawa niya. Humakbang siya palapit. At sa isang boses na basag at puno ng lahat ng emosyon na kinikimkim niya, sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang dapat sinabi. Patawarin mo ako, Mia. Hindi sumagot agad si Mia. Ang galit at sakit ay nakikipagbuno sa awa. At sa isang pamilyar na pintig ng kanyang puso, tumingin siya sa mga mata nito. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan na naglalaman ng kanilang ugnayan. Ang hangin ay nagsimulang lumamig. Habang papalubog ang araw, pumasok ka muna, sabi niya sa wakas. Ang boses ay halos isang pabulong, malamig sa labas. POV, Javier. Hindi umalis si Javier kinabukasan, o ng sumunod na araw, o sa buong linggong iyon. Ang kanyang itim na kotse ay nanatiling nakaparada sa labas ng bahay ng mga Reyes, isang kakaibang monumento ng yaman sa gitna ng simpleng kapaligiran. Ang unang mga araw ay isang pagsubok ng pagpapakumbaba. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Sanay siyang magbigay ng utos. Hindi sumunod. Ngunit dito, wala siyang kapangyarihan. Sa unang umaga, sinubukan niyang tumulong sa ama ni Mia na magkumpuni ng isang bakod na kawayan. Ang resulta, isang martilyong tumama sa sarili niyang daliri at ang tawang pinipigilan ng ama ni Mia. Hayaan mo na yan, iho. Baka mas lalo mo lang masira, sabi ng matanda. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahagyang ngiti sa mga labi nito. Hindi siya sumuko. Nagpatulong siya. Natuto siyang magpako ng diretsyo. Sumama siya sa palengke, dala-dala ang bayong para sa ina ni Mia, habang pinagtitinginan ng mga tao ang estrangherong mukhang naligaw. Kumain siya ng kahit anong inihain sa kanya. Walang reklamo, pinupuri ang bawat putahe. Hindi niya ito ginagawa para magpa-impress. Ginagawa niya ito dahil ito ang tanging paraan na alam niya para ipakita ang bagay na hindi niya masabi sa salita, ang kanyang pagsisisi. Ang kanyang atensyon ay laging nasa kay Mia. Pinapanood niya ito habang naglalakad ito sa dalampasigan.
Tinitingnan niya kung paano nito hinihimas ang tiyan nito habang nakangiti. At bawat gabi, bago siya matulog sa maliit na sofa sa sala, idinadalangin niyang sana ay bigyan pa siya ng isang pagkakataon. POV? Pinapanood ni Mia ang lahat mula sa bintana ng kanyang kwarto. Ang CEO ng Sarmiento Group of Companies na nag-aaral magsibak ng kahoy. Ang lalaking dati laging napapalibutan ng mga abogado, ngayon ay nakikipag-usap sa mga mangingisda. Ang lalaking minsan ay tumingin sa kanya na para siyang isang pagkakamali. Ngayon ay tinitingnan siya na may pag-aalala sa tuwing makikita siyang nahihirapang tumayo. Unti-unti, ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw, hindi dahil sa mga ginagawa nito, kundi dahil sa dahilan sa likod ng mga ito. Nakikita niya ang sinseridad. Nakikita niya ang pagbabago. Isang gabi, hindi siya makatulog. Nakita niya si Javi na nakaupo sa labas, nakatingin sa mga bituin. Dinalhan niya ito ng isang basong tubig. Hindi ka dapat nagpupuyat, sabi niya. Umuupo sa tabi nito. Hindi ako mapakali. Sagot ni Javi, hindi tumitingin sa kanya. Masyadong maraming iniisip, matagal silang natahimik. Tanging ang tunog lang ng mga alon ang maririnig. Bakit mo siya pinaniwalaan? Mahinang tanong ni Mia. Hindi niya kailangang sabihin kung sino. Sa wakas, tiningnan siya ni Javi. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ikinuwento nito ang lahat. Ikinuwento nito si Cassandra ang pag-ibig, ang tiwala, at ang brutal na pagtataksil na halos sumira sa kanya at sa kanyang kumpanya. Hindi ito naghahanap ng dahilan o awa. Ito ay isang pagtatapat, isang pagpapakita ng sugat na pilit niyang itinatago. Habang nakikinig si Mia, ang natitirang galit sa kanyang puso ay napalitan ng pag-unawa. Pareho silang nasaktan. Pareho silang may mga multo ng nakaraan. Hinawakan niya ang kamay nito. Hindi ako siya. Javi. Alam ko, sagot ni Javi. Ang boses ay basag. Alam ko na ngayon. Patawad kung huli ko nang nalaman. Pauvre Javier. Mia. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maulan na gabi, biglang napahawak si Mia sa kanyang tiyan at napasigaw sa sakit. Ang mundo ni Javi ay tumigil. Ang lahat ng kanyang training sa negosyo, lahat ng kanyang kontrol ay nawala. Ang tanging naramdaman niya ay purong takot. Binuhat niya si Mia, isinakay sa kotse, at nagmaneho ng mabilis papunta sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat kilometrong tinatakbo nila. Sa loob ng waiting room, wala siyang nagawa kundi maglakad. Nang pabalik-balik, ang ama at ina ni Mia ay naroon. Ngunit ang lahat ay tila isang malabong panaginip. Ang tanging malinaw ay ang pinto ng delivery room. Ito ang pinakamahabang oras ng kanyang buhay. At pagkatapos, isang iyak. Isang maliit, malakas na iyak ng isang sanggol. Pinapasok siya ng nurse. Nakita niya si Mia. Pagod na pagod ngunit nakangiti. Ang mukha ay nagniningning sa pawis at luha ng kaligayahan. Sa mga bisig nito ay isang maliit na bundle ng buhay. Isang lalaki, sabi ni Mia. Ang boses ay mahina. Lumapit si Javi. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Iniabot sa kanya ni Mia ang sanggol. Habang hawak niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang maliliit nitong mga daliri. Ang perpekto nitong mukha isang emosyon na hindi niya pa kailanman naramdaman ang bumaha sa kanyang puso. Isang pag-ibig na napakalawak, napakalinis. Tumingin siya mula sa sanggol pabalik kay Mia. Ang babaeng minsan niyang tinawag na pagkakamali ay nagbigay sa kanya ng pinakamagandang regalo sa kanyang buhay. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang natira ay purong pasasalamat at isang pag-ibig na mas totoo pa sa anumang kontrata. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang kanilang anak. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang orihinal na singsing, kundi ang isang bago,
Isang simpleng gintong singsing na walang diamante, walang karangyaan. Mia, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong sinaktan kita. Pero kung papayag ka, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para bumawi sa iyo at sa kanya. Itinaas niya ang singsing. Pakasalan mo ako, hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa eskandalo, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal na mahal kita. Tumingin si Mia sa lalaking nakaluhod sa harap niya, sa kanilang anak na payapang natutulog, at sa singsing na sumisimbolo sa isang bagong simula. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito ay purong luha ng kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, Javi. Oo. Isinuot ni Javi ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, tama na ang sukat. Tama na ang lahat. Tumingin sila sa kanilang anak. Ang bunga ng isang gabing puno ng desperasyon at pagkakamali. Ngunit ngayon, ay naging simbolo ng kanilang pag-asa at ng isang pag-ibig na natagpuan hindi sa isang perpektong simula, kundi sa isang mahirap, ngunit magandang daan pabalik sa isa't isa.